Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng tatay ko. Pumapayag ako maghandog ng insenso sa iyo araw-araw. Ito ang huling hiling niya. Kailangan kong tuparin ito. Lolo, di ko alam hanggang kailan makapag-aalay nitong huli. May mga gang ang laging nanggugulo sa akin araw-araw. Kung ganito pa, mapipilitan akong lumaban. Lolo, kung sakaling hindi na ako makapaghandog, huwag mo akong sisihin. Baka pumanaog na lang ako para hanapin ka. Walang awa ang langit. Nagbago na ang panahon. 30 taon na namang pagre-retiro ito. Kaliwang tagapagtanggol Chunyang. Kanang tagapagtanggol Tianyin. Dating tagapagtanggol Juswan. Ikurang tagapagtanggol Ling Xiao. Maligayang pagbabalik ng ninuno mula sa pagre-retiro. Pagsubok ng kulog, tadhana kayang nagpaparusa sa ating ninuno. Biro lang to. Pagpaparusa sa akin, sa mundong ito, wala nang makapagpaparusa sa akin. Kahit ang tadhana ay di ako mapaparusahan. Ang lakas ng loob ng maliit na tadhana. Tigil. 10,000 espada ni Li Chungang. Ay hiramin, puputulin ko ang langit ngayon. Ang munting kapalaran ay walang kakaiba. Maaari mong putulin ang kapalaran at sa mundong ito, wala nang makagagapos sa iyo. Siyempre, Binabati ko ang ninuno sa pagiging malaya. 30 taon nang ako'y nagretiro dahil nag-alay ng insenso ang mga apo ko, kaya narito ako ngayon. Ang mahal kong apo'y nagtiis ng sama ng palad at pangapi. Ako'y nagkukulang. Ninuno, batid ko ang paghihirap ng binata sa mga nagdaang taon. Ngunit bago kayo nagretiro, sinabi ninyo na huwag gambalain ang inyong pamilya. Kaya kalimutan na yan. Bago dumating ang dakilang tungkulin, kailangan munang magtiis. Bumalik na ako, tutulungan ko siyang umangat. Kamusta na ang palasyo ng mga espadang immortal? Ninuno, ang palasyo'y namamayani na sa mundo, libo-libong mga alagad. Mabuti, aksidente kong itinatag ang palasyo. Kung gayon, bibigyan ko ng pagkakataon ang apo ko. Susundin ko ang inyong utos. Ang inyong pagbabalik ang pangunahing layunin ng palasyo. Bakit hindi kayo bumalik sa palasyo kasama namin? Hayaan nating makita ng mga alagad ang inyong kahangahangang pagkatao at ihanda ang pagsalya ng binata. Sige, maaari akong manatili ng ilang araw. Mauna na ako. Paalam na, buong ninuno. Mengzu, kasalanan ko ito lahat. Ang anak ng pinakamayaman sa High City ay nagtiis kasama ko. Okay lang, Yuyang basta't kapiling kita, handang tiisin ang anumang hirap. Mengzu, pasasayahin kita. Ayaw lang talagang magbayad ng administrative fee nitong lalaking to. Si Duwag na si Liu Yang pala. Pangahas mong di magbayad ng administrative fee? Hoy, tol na may dilaw na buhok. Kilala mo ba itong talunan? Siyempre naman, dati kong kaklase na nagtitinda lang sa bahay. Ipambili ng pagkain, wala siya. Nabuhay sa pagpapalit ng bote sa basura para sa siopaw. Siya ang pinakatawanan sa aming eskwelahan. Talagang talunan siya. Anong balak nyo? Anong gusto mong gawin? Maningil ng administrative fee. Ikaw gumawa nitong armband mo. Bakit kayo naniningil ng administrative fee? Naririnig mo ba ako? Itong Duwag nagtatanong, bakit kami naniningil? Sabihan mo ng palasak na paraan. Anong karapatan natin? Patugan, ganito lang. Bakit mo sinaktan ng mga tao? Hindi ko tiningnan ng maayos. Ang kasintahan nitong Duwag mukhang maganda naman. Kung susunod ka sa akin, sisiguraduhin kong magdamit ka ng ginto at pilak. Pakawalan mo ang kasintahan ko. Dilaw ang buhok. Pangahas kang sinaktan ng halimaw na dilaw ang buhok, babasagin ko ang binti mo. Uy, huwag mo siyang saktan. Iwanan mo na siya. Halika at makipaglaro sa akin. Pakawalan mo ako. Wang Wuyi, utangin na mo. Pakawalan mo ang kasintahan ko. Aray, Pakawalan mo ako. dilaw ang buhok. Himatayin na to. Yuyang, Anong dapat nating gawin ngayon?
Ayos ka lang ba? Alam mo ba kung saan nakatira ang duwag na to? Yuyang, Dalhin natin ang babae para hanapin siya. Singilin ang tindahang yon. Pwede siyang mamatay pero dapat may pera. Yuyang, Tara na. pakawalan mo ako. Lee, kumusta ka? Hoy, Zhang. Nasaan ang kasintahan ko? Dinala siya ni Dilaw sa bahay mo? Gusto raw humingi ng pera sa nanay mo? Hoy, miyembro si Dilaw ng Wolf Gang. Pinakamalaking gang sa High City ang Wolf Gang. Huwag tayong makipag-away. Hoy, Sobra na ang pang-aapi nila. Lalabanan ko sila hanggang kamatayan. Lee, Hoy, kung lalaban ka, wala ka talagang hiya sa mga ninuno mo. Tumawag na tayo ng pulis. Pag tumawag ka, makukulong sila. Huwag mo akong pigilan. Ngayon pa lang, papatayin ko na sila. Huang, anong ginagawa mo? Ano ba yan? Tanda, malaking problema ang anak mo. Ibigay mo na lahat ng pera mo o lahat kayo dito mamamatay. Ako ang masama. Tumawag ng pulis. Mengju, pakawalan mo ang manugang ko o tatawag ako ng pulis. Ang kapal mo. Tita, Huang, bakit mo ginawa to? Magkaklase kayo ni Yuyang noon. Pera lang ang habol ko. Hindi tao. Walang kwentang klasehan yan. Bigay pera ng mabilis. O sasaksakin kita ng malaulo. huwag kang magmaloko. Ang tatay ko si Jiang Hailong. Kung sasaktan mo si tita, tatawagan ko ang tatay ko para turuan ka. Sabi mo ang tatay mo ang Dragon Master ng High City. Tama? Anong ipinagmamalaki mo? Mismo ang leader ng Wolfgang tauhan niya. Kung anak ka talaga ni Dragon, bakit mo gusto si Duwag na Li Yuyang? Totoo talaga. Ganyan ang tatay ko. Tatawagan ko na siya. Manghihingi ka pa ng tulong, wag niyong sakta ng manugang ko. Huwag niyong sakta ng manugang ko, babayaran ko kayo. Kung ibibigay niyo ang pera, palalayain ko kayo. Ang bagal mo, tulungan kita. Ang hirap mo talaga. Ganito lang karami ang pera. Lahat na ito ng pera sa pamilya namin. Pakawalan niyo si Mengju. Pakawalan mo siya. Anong pangarap mo? Kung kulang ang pera, gamitin natin ang babaeng yun. Sige na. Gusto kong pagbuntisin ko siya. Halika dito. Huwag mo akong kagatin. Siguradong hindi ka pa nakaranas ng lalaki. 'Di ba? Ang hirap. 'Di ba? Ipapakita ko sa iyo ngayon ng live na palabas. Halika na, aking ganda. Huwag. Pakawalan ng manugang ko. Pakawalan ng manugang ko. Labas ka. Tulong. Duwag ka. Gago ka. Pakawalan mo ang manugang ko. Bitawan mo sa... Naghahanap ka ng kamatayan. Ano gagawin mo sa patalim? Sasaksak mo ako. Ako'y pakawalan mo. Tutuluyan na talaga kita. Saksak mo ako. Pinagtripan ka sa eskwela. Pinaglaruan ng ihi sa ulo. Huwag mo kong subukan. Kung gagawin ko. Sige na, sabihin mo na. Saksakin mo. Tingnan mo ang sarili mo. Duwag ka talaga. Tingnan mo ang sarili mo. Galit na galit ka. Kung wala kang bayag na sumaksak, umalis ka na riyan. Tignan mo ito. Ito ako. Niwala siyang bayag na sumaksak. Anong patutunguhan ng ganitong duwag? Hindi duwag si Yuyang. Ayaw lang niyang magkaaberya. Hindi siya duwag. Ayaw lang niyang magkagulo. Tingnan mo. Sabi ng jowa mo, hindi ka daw duwag. Ayaw lang daw magkagulo. Ito. Bigyan kita ng lakas ng loob. Kung hindi ka maglakas loob, gagawin ko sa harap mo. Uunahin kong kantotin ang jowa mo. Ibebenta ko siya't ang tinda mo sa kabundukan. Luma na ang kanyang tinda. Ayaw na ng mga tao. Maraming binatang lalaki sa bundok. Walang may pake sa edad niya. Maganda siyang paglagyan. Wang, ang galing mo talaga. Pagkatapos ko dito, libre kita mamaya. Duwag ka, dito ka lang at manood. Panoorin mo kung paano kita laruin. Bibigyan kita ng live na palabas. Sige na, ganda, laro tayo. Wang Wui, gago ka. Papatayin kita. Wang Wui, putang ina mo. Papatayin kita. Paano ka nangahas na saksakin ako? Anong ikatatakot ko? Kapag pinilit mo ako ng husto, wala ka ng pagkakataong magsisisi.
Patayin nyo, patayin nyo, patayin nyo, patayin nyo, patayin nyo. Huwag kayong mataranta, nababaliw na itong bata. Hindi natin kaya. Mauuna na ako, maghahanap ako ng tulong. Tutulungan ko kayo. Kayong dalawa, bumalik kayo. Wang Wuyi, wala nang makakapigil sa akin. Wala ka ng takas. Li Yuyang, kung papatayin mo ako, papatayin ka rin nila. Noon pa, alam kong wala akong kaligtasan. Hindi ko na kaya. Titiyakin kong hindi ka na makakapanakit pa. Pwede kitang bigyan ng pera. Gagawin ko. Bitawan mo ako. Ayaw ko sa maruming pera mo. Ang kailangan ko ay buhay mo. Ayaw ko sa marumi mong pera. Ang kailangan ko ay buhay mo. Ako'y nagkakamali. Nagkakamali ako. Alam kong nagkamali ako. Ipatawad mo ako. Tinatawag mo akong duwag. Bakit ka lumuluhod? Alam kong nagkamali ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Nakikiusap ako. Pasensya na. Ay, kailangan kitang patayin. Yuyang, huwag. Yuyang, huwag mo siyang patayin. Kung ikaw ay makukulong, anong gagawin ng nanay mo tako? Ay, makinig ka kay Mengzhu. Huwag kang pumatay. Mengzhu, kahit hindi ko siya patayin ngayon, titiyak siyang gaganti sa ating pamilya. Para sa iyong kaligayahan, dapat ko siyang patayin. Gago ka. Anong lakas ng loob mo? Kailangan ko siyang patayin. Bastos kang bata ka, naghahanap ka ng away. Isa ka lang mabahong tindero. Ano mo nagahas gambalain ang Blood Wolf Gang? Gusto mo talagang mamatay? Scar, dumating ka rin. Kung nagtagal ka pa, patay na ako sa kanya. Tangi mo, pambabayad ng proteksyon ang ipinakuha ko. Inayaan mo pang masaksak ka. Magpa-hospital ka na. Opo, opo. Putong ina, naghahanap ka ng away. Maniwala ka man o hindi, papatayin ko muna to. Pakawalan mo siya. Patang to. Ginulo mo Blood Wolf Gang sa High City. Ikaw ang kauna-unahan. Anong gusto mong klaseng kamatayan? Huwag mong sasaktan si Yuyang. Umalis ka na dito. Lalabanan kita. Bastos kang bata. Panyo ko nagahas suntukin. Subukan mong gumalaw ulit. Gago ka. Lakas ng loob mong hampasin ako. Huwag kang gagalaw ulit. Naghahanap ka ng kamatayan, no? Walang hiya. Naglalaro ka ng kutsilyo sa harap ko? Nung naglalaro pa ako ng patalim, wala ka pa sa plano. Lumuhod ka. Lumuhod sa langit, sa lupa at sa mga ninuno, pero hindi sa hayop. Wisit, binabastos mo ko. Tignan natin kung gaano kalakas ang buto mo. Huwag mong sakta ng anak ko. Matigas ka pala, hindi ka pala sumisigaw. Pero sa kamay ko, Kahit matigas ang puso mo, magiging duwag ka rin. Kumusta ka na, Yuyang? Iwanan mo si Mengzhu. ipamukha natin sa batang to ang resulta ng palalaban sa Blood Wolf Gang. Huwag mo siyang saktan. Tigil mo na yan. Pakawalan mo si Mengzhu. Gago, matapang ka pala, ha? Huwag mong saktan ang anak ko. Hinahanap mo talaga ang punitiko mo? Nanay, hindi kita palalampasin. Kung di mo siya pakakawalan, gagawin ko to sa harap mo. Gagahasain ko ang mga babae mo. Tignan natin kung paano mo ko pipigilan. Naghahanap ka ng libingan mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Putang ina, sino ka? Ang kapal ng mukha mong mangialam. Pakawalan mo ang anak ko o papatayin kita. Wisit, matanda ka na't matapang ka pa. Anong karapatan mong makialam? Kung ayaw mong maniwala, ikaw ang unang pagbabarilin ko. Ha? Ling Feng. Aray, nabali ang kamay ko. Ano pang ginagawa mo dyan? Boss, ayos ka lang ba? Yang, kumusta ka na? Anong meron? Kasama ng boss kong si Blood Wolf ang pinuno ng High City Long. Alam mo ba ang mangyayari kapag hinawakan mo ako? Kakampi mo si Blood Wolf? Ang lakas pala ninyo. Tingnan natin ang mangyayari. Pakita mo nga. Sige, naghahanap ka ng gulo. Ipapatay ka ni Wolf. Hoy Wolf, may gustong pumatay sa'yo dito. Wisit, may gustong sumalungat sa akin sa High City? Huwag ninyong papalamuning makatakas? Malapit na akong dumating? Sige, Wolf, huwag kang mabahala. Hindi ko sila pababayaang makatakas. Kung hindi ka takot mamatay, maghintay ka lang dito kay Wolf. Pagdating ni Wolf, ubutan ka niya ng balat ng buhay. Baka pagdating ni Wolf, ikaw ang mabubutan ng balat? Haha, biro lang. Akala mo si Long ka, magsalita ka ng gusto mo. Tama ka.
Ako si Jiang Hailong. Hahaha. Tol, hanggang dulo nagsisinungaling ka pa. Si Long ang makapangyarihan sa High City. Paano posible yon? Tumulong sa batang Tianggi? Paumanhin, tutulungan ko siya ngayon. Pwertehan na lang. Ano? Pagpapanggap na si Long ay krimen. Maghintay ka kay Wolf. Hahatiin kanyang buhay. Sige, maghihintay ako. Sinong gago ang nanghamon sa akin? Mukhang ayaw na nilang mabuhay. Anong problema? Papatayin mo ako? Long, bakit ikaw? Wolf, kilala mo ba yung matandang yon? Ano ang tawag mo sa kanya? Matandang lalaki? Wolf, hindi ka man lang sineryoso nitong matanda kanina at naglakas loob pa siyang magpanggap na si Long. Nararapat siyang mamatay. Uwisit. Hindi ka pa kumain? Pakshet ka? Wolf, bakit mo ako sinuntok? Gusto kitang patayin. Paano mo nagawang apihin ang Long? Bilisan mo't lumuhod ka at magmanos sa kanya. Siya talaga ang Long. Huwag mong sayangin ang oras ko. Lumuhod ka at humingi ng awa. Panginoong Long, Panginoong Long. Tangang walang mata. Nakasakit sa Long. Tawarin mo ako. Patawad? Mula nang hawakan mo ang anak kong babae, patay ka na. Wolf, kanina niya sinabing bubuhayan akong balatan. Anong gagawin mo? Naiintindihan ko po, amo. Ilabas siya't buhay na balatan. Naiintindihan ko, amo. Wag po, amo. 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 Panginoong Long, kasalanan kong hindi nasanay ang mga tauhan ko, parusahan ninyo ako. Sige, lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya hanggang siya'y tumigil. Lumuhod ka at magmano para humingi ng tawad hanggang siya mismo ang mag-utos na tumigil ka. Opo, susunod po ako kaagad. Ako po ang mali. Ako po ang nagkamali. Ang dami mo nang inapi sa pang-araw-araw na buhay. Nararapat lang ito sa iyo ngayon. Si Long, nawala na siya ng malay. Hatakin niyo siya at dalhin ang leader ninyo. Tio Jiang, salamat po sa pagsagip sa akin. Wala kang karapatang tawagin akong tiyo. Akala mo ba pinapaluhod ko si Blood Wolf sa'yo para mapalabas ang galit mo? Hindi ba't yun ang ibig mong mangyari? Karapat-dapat ka riyan. Gusto kong malaman mong wala kang silbi. Hindi ko po maintindihan ang ibig niyong sabihin. Hindi mo pa ba naunawaan? Sige, sasabihin ko na sa'yo, sa iyong mga katangian, hindi mo kayang hamunin mga tauhan ni Blood Wolf. Ngunit isang salita ko lang, papaluhurin ko siya sa'yo, na dumudugo ang kanyang ulo. Anong karapatan mo para pakasalan ang anak ko? Tumahimik ka. Sabi ko wala kang karapatang tawagin akong tiyo. Tumahimik ka. Sabi ko, hindi mo ako pwedeng tawaging tito. Tay, tigil na po kayo. Sinabi ko na nung nagbanta kang magpakamatay, kung hindi kanya kayang alagaan, umuwi ka na agad. Mahal na mahal ko si Mengzhu. Pakiusap, huwag ninyo siyang alisin sa akin. Tunay ko siyang minamahal. Anong kayang ibigay mo sa kanya? 2,000 lang kita mo sa pagtitinda ng almusal. Kasing yaman ba ng Harry Potter? Sisikapin kong magsumikap. Wala kang kakayahan at walang koneksyon. Para saan pa ang pagsisikap mo kahit magpakapagod ka habang buhay? Wala rin. Milyon ang halaga ng alahas ng anak ko. Bakit mo siya pakakasalan? Tay, mahal ko si Yuyang. Handang-handa akong mabuhay ng simple kasama siya. Ayaw ko nito. Sinabi mo sa akin noon na kaya kanyang alagaan. Ni hindi nga niya mapatakbo ang negosyo niya. Tay, Tama na, sumama ka na sa akin ngayon. Kung hindi ka sumama, papatayin ko tong batang to. Alam mo ang ugali ko. Seryoso ako sa sinasabi ko. Tay, ayaw ko po. Pakiusap. Huwag niyo pong saktan si Yuyang. E di sumama ka sa akin. Yuyang, paumanhin. Hindi na ako pwedeng manatiling kasama mo. Mabuhay kang maayos. Alagaan mo ang ina mo. Pakasalan ang isang mabuting babae. At kalimutan mo na ako. Mengzhu, huwag kang umalis. Mengzhu, huwag kang aalis. Tandaan mo yan, ako si Zhao Lingping. Kaya kitang patayin kahit kailan. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang lalapit sa babae. Kung hindi, hugutan kita. Yuyang, Sumama ka sa akin pa uwi. Mengzhu! Batiin mo ang ninuno. Natipon na ang lahat ng alagad ng Sword Immortal Hall. Lahat ng alagad ay nakabalik na. Handa na para sa seremonya ng pagsasalon. Sabihin kaya natin sa binatilyo, Huwag magmadali. Subukan muna natin ang puso ng apo ko. Kung matibay ang kanyang loob, siya ang mamamahala sa Sword Immortal Hall. Kung hindi,
Masasaktan lang siya. Kung hindi sapat ang tibay ng kanyang loob para mamahala, Bigyan na lang natin siya ng kayamanan para mamuhay ng masaya. makatwiran po, Ninuno. Ninuno, may nakabalita sa akin na sugatan ang binatilyo at naospital. Sino ang may lakas ng loob? Ano? Sinong may lakas ng loob? Lolo, wag po kayong magalit. Maayos po ang binata pero hindi pa lubos ang kanyang sugat. Nasa ospital pa rin siya. Sumunod ka, tingnan natin ang aking apong lalaki. Anak, Nanay, nakikiusap ako. Hayaan mo akong hanapin si Mengju. anak, makinig ka sa nanay. Kalimutan mo si Mengju. Mayaman ang pamilya niya. Hindi tayo makakaabot sa antas nila. Nanay, hindi ganun si Mengju. Hindi siya mapagmataas. Mahal niya ako. Pero ayaw sa atin ng kanyang ama. Tama na, Yuyang. Narinig ko na yan. Minamaliit nila tayo. Hindi. Basta, kailangan kong puntahan si Mengju ngayon. Nasa sugatan ka pa. Huwag kang magpumilit. Magpahinga ka na. Pero nasa sugatan pa ako. Nanay, nangako ako sa kanya na hindi kami maghihiwalay. Kailangan ko siyang makita ngayon. Parang hindi mo naman pupuntahan si Miss Jiang kundi maghahanap ng problema. Sa tingin ko'y hindi mo makikita si Binibining Jiang kundi para mamatay ka, Wudashu. Anong ginagawa mo rito? Hump, Gunggong, kanino ka nagsasalita? Alam mo bang tito mo ako? Paano mo nasabing tito kita nang mamatay ang tatay ko at nabalian ng binti ang nanay ko? Hindi ka tumulong sa amin. Sinakop mo pa ang bahay namin. Pinapalayas mo pa kami. Tigilan mo ang kalokohan. Wala akong oras sa'yo. Nandito ako para ihatid ang paanyaya ni Master Long. Ano ito? Sabi mo may kasunduan na kayo ng iba. Imposible iyan. Imposible talaga. Anong imposible? Si Shi ang anak ng gobernador ng Timog. Tama lang napakasalan siya ni Binibining Jiang. Akala mo ba'y pakakasalan ka ng isang palaboy na tulad mo? Hindi ako naniniwalang magpapakasal ang Mengju. Tatanungin ko siya ng direkta. Akala mo ba'y pinadalhan ka ng paanyaya para sa kasal? Gusto kanyang sumuko. Para kang palakang nangangarap sa himpapawid. Ito ay pagitan naming ni Mengju. Wala kang pakialam dito. Hampa, walang modo. Ako na ang bahala dito. Anak, tinanggap na ako ni Guro Long bilang estudyante niya. At inutusan akong bantayan ka. Kung aahas ka palabas ng ward, babasagin ko mga binti mo pag umalis ka. Kuya, pamangkin mo si Yuyang. Paano mo nagawa to? Ahahaha. Depende kung makikinig siya. Kahit anak ko pa siya, hindi ko rin magagawa. Yuyang, mabait na babae si Mengju. Pero hindi tayo karapat-dapat sa kanya. Tumigil ka na. Nay, hindi ako makapag-give up. Kapag sumuko ako, pagsisisihan ko habang buhay, huwag mo akong pakialaman. Hamp, batang pasaway ka. Gusto mong masaktan? Kung matapang ka, bumangon ka. Naghahanap ka ng problema. Hoy, Hinahamon mo ako? Wudashu, ang lupit mo. Kasalanan niya to. Gago, binabalaan na kita. Ayaw makinig. Mukhang kailangan kong baliin binti mo para maging lumpo ka rin. Wag. Pangahas ka. Apong ko yan. Gusto mo nang mamatay? Sino ka ba? Labas ka. Lolo, aning mahika ang ginamit mo? Aray, tulong. Multo ba itong matanda? Umalis ka na dito. Sino ka ba? Dongmei, huwag kang matakot. Ako ang lolo ni Yuyang. Nagkita tayo nung ikinasal ka. Ikaw nga ba ang lolo ni Yuyang? Hindi ka na ba patay? Ha. Hindi ako patay, nagpapakalayo lang ako. Mamaya na ang usapang pag-uusap. Patingin muna kay Yuyang. anong lugar ito? Sino ka ba? Hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay simula ngayon. Gusto mo bang hindi ka na mabuli? Mula ngayon, haakyat ka na sa langit. Siyempre naman. Ahaha, sige. Kita mo ng malinaw. Ang ipinapasa ko sa iyo ay ang Jantian 9 Swords. Ang espada ay walang talim. Tumayo ka. Ang Diyos-Diyosa ng espada. Yuyang, nanaginip ka ba ng masama? Nanay, nasaan si ang Diyos-Diyosa ng espada?
Nasaan ang engkantadang may espada? Ang Diyos-Diyosa ng espada? Nalilito ka ba? Hindi. Nasaan si Tio Wu? Napatulog niya ako. Nasaan siya? Nang mawalan ka ng malay, pinaalis siya ng guards ng ospital. Ano? Panaginip lang pala ang lahat. Di ko natutunan ang siyam na espada ng Jantian. Anong mga espada? Dapat walang naiwang epekto sa'yo? Kahit panaginip lang yun. Hindi ko hahayaang mapangasawa ng iba si Mengzu. Kailangan kong hanapin siya. Hoy, Yuyang, huminahon ka? Yuyang, wag mo sisihin si nanay sa pagtatago nito. Sabi ng lolo mo, dapat pamunuan mo ang mundo. Para subukan ang iyong pagkatao. Umaasa siyang di mo siya bibiguin. Suntukin ang suntukin hanggang mamatay. Tigil. Paslit, magdahan-dahan ka, Yuyang. Gusto mo bang mamatay? Patayin siya. Tigil. Ulol ka. Ang kapal mo. Nakikialam ka sa akin? Gusto mo mamatay? Kapag may pang-aapi, may lalaban. Ang kasamaan ay parurusahan. Kayong apat ay hayop. Matanda na pinagtulungan niyo pa. Anak, umalis ka na. Walang away ang mga yan. Wala kang laban sa... Lolo, di kita pababayaan. Ako si Li Yuyang. Kinamumuhian ko ang mga salbahe. Hoy, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalis ka na or patayin kita. Nanumpa na ako. Di ko natitiisin ito kung takot pa rin ako sa inyong mga hampas lupa. Di ako karapat-dapat maging lalaki. Sige, hiningi mo to eh. Tropa, labanan na to. Boss na natin to. Gianni Wushuang Astig. Totoo pala ang mga panaginip ko. Natutunan ko talaga ang Zantian Siyam na tabak. Hindi ko inakala na totoo ang napanaginipan ko. Talagang natutunan ko ang siyam na espada ni Jantian. No, ginawa mo. Hindi karapat-dapat malaman yan. Ngayon din, lumuhod ka't humingi ng tawad sa matanda o babaliin ko mga binti mo. Huwag kang magmalabis. Huling beses ko nasasabihin, lumuhod ka na't humingi ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Umalis ka na. Kapag nakita kitang gumagawa ng masama ulit, papatayin kita. Hahaha, ang butihin kong apo, hindi ako binigo. Tunay kang tumutulong sa ape kapag may nakikita kang pang-aabuso. Hahaha, gagantimpalaan kita ng lolo mo. Lolo, ayos lang po ba kayo? Kailangan po bang tumawag ng ambulansya? Salamat binata, ayos na ayos ako. Pupunta na lang ako sa ospital, mamaya. Sige, may mahalagang bagay akong aasikasuhin. Kailangan ko nang umalis. Oy binata, iniligtas mo ako. Nasaan na ang matanda? Gagantihan kita ng nararapat. Hoy, binata, ilang saglit pa iniligtas mo na ako. Ako, ang matandang ito. Nais kong gantihan ang iyong kabutihan. Huwag po. May napaka-importante talaga akong lakad. Kailangan ko nang umalis. Sandali. Anong napakaingay na rason? Ganon ba kagipit? Ang aking nobya ay pinipilit pakasal sa ibang lalaki. Kailangan kong sunduin siya bago sila dumating. Ganon ba? Binata, payo ko sa'yo. Huwag kang pumunta. Bakit naman? Halatang halata, hindi sa tayo kitang tulungan. Kahit pumunta ka man, di mo maibabalik ang nobya mo. Pakilinaw po ninyo sa akin. Nakikita mo ng malinaw? Tingnan mo yung suot mo. Kung di ako nagkakamali, akala ng pamilya niya'y mahirap ka, kaya ayaw nilang magsama kayo. Sabi mo'y wala kang pera o kapangyarihan. Kahit pumunta ka, anong magagawa mo? Pero kaya ko na ngayon, mababalik ko talaga si Mengzu. Binata, akala mo'y napakasimple ng problema. Kung sakaling makuha mo siya, paano siya haharap sa pamilya niya? Kaya mo bang makita siyang malungkot araw-araw? Kung wala akong pera at nakatingin lang sa minamahal ko na pakakasala ng iba. Siyempre hindi. Kanina ko pa sinasabi na iniligtas mo ang buhay ko. Gagantihan kita ng maayos. Ito. Sa singsing na ito, mula ngayon magiging mayaman kang tulad ng isang bansa. Sa singsing na ito, mula ngayon, magiging sapat na mayaman ka para sa isang bansa. Matanda, nagbibiro ka ba? Paano kita bibiruan? Ang singsing na ito ay simbolo ng 9 States Group. Habang hawak mo ito, maisasagawa mo ang lahat ng yaman ng grupo. Matanda, nagbibiro ka lang. Ang 9 States Group ang pinakamalaki sa mundo. Sa isang singsing lang, bakit sila makikinig sa akin? Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Tingnan mo sa harap, nandyan ang sangay ng grupo sa High City.
Dalhin mo ito sa kanilang general na manager. Sinisiguro ko, maghahanda siya ng walang katumbas na dote. Hahaha. Susubukan ko. Kung gumana to, matanda, utang na loob ko sa'yo. Sige, sandali lang. Ako mismo ang tatawag sa kanilang general na manager. Hahaha. Pagkatapos nito, tingnan mo kung ang aking apo ay karapat-dapat sa Sword Immortal Palace. Huwag mag-alala, kanununuan, hindi ka mabibigo ng binata. Oo nga pala, gagana ba talaga ang singsing na bigay mo? Huwag mo akong biguin. Tiwala lang, dakilang master, ang singsing na iyon ay tanda ng grupo sa ilalim ng Sword Immortal Palace. Kapag nasa kamay mo, ang yaman ng mundo ay mapapasayo. Hahaha, mabuti. Dapat ito ang lugar. Sana hindi ako niloko ng matanda. Hoy, anong ginagawa mo? Hoy, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung saan ito? Angahas ka at biglang pumasok? Excuse me, ito ba ang sangay ng 9 States Group sa high? Nandito ako para makipagkita sa general manager ninyo. Mukha ka namang siraulo at gusto mong makita ang general manager namin? Nagbibiro ka ba? Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mo namang tanungin ang general manager ninyo. Totoo ang sinasabi ko. Nais pa nga niyang batiin ako. Bah, Siya mismo ang lalapit sa'yo. Nagbibiro ka na naman? Bibigyan kita ng 3 segundo. Umalis ka na ngayon din. alam mo bang minamaliit mo ang mga tao at magwawakas ito ng masama para sa'yo? Ang lakas ng loob mong murahin ako? Sasampalin kita? Anong ginagawa mo dito? Hoy, Secretary Zhang, may nanggugulo dito. Paalisin na namin siya. Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa 9 states? Gusto mo bang mabuhay? Yo, ikaw pala itong walang kwentang tao. Kalhim Zhang, kilala mo ba siya? Siyempre, kilala ko siya. Makinig ka. Nagpadala siya ng love letters nung estudyante pa kami. Naging katawa-tawa siya sa buong paaralan. King Feng, gusto na kita. Pwede bang maging girlfriend kita? Sisiguraduhin kong masaya ka. Feng, ang pogi mo talaga. Kahit yung pinakaloko-loko sa eskwelahan, nagkakagastos pa para sa'yo. Tigil na ang daldal. Gusto mo talaga akong maging girlfriend? King Feng, mahal na kita. Ipikit mo ang mga mata mo. Ipikit mo lang. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Buksan mo na ang mata mo. King Feng, anong inilagay mo sa ulo ko? Huwag mong tanggalin. Para sana to sa kaibigan ng matalik kong kaibigan. Binigay ko sa'yo dahil hinahangaan kita. Di mo ba sinabing mahal mo ako? Patunayan mo nga. Tumalon ka mula dito hanggang doon para maging girlfriend kita. Hindi mo ba sinabi na mahal mo ako? Patunayan mo nga sa akin. Tumalon ka mula rito papunta doon at magiging nobya na kita. Sige. Ano ba yung suot mo sa ulo ko? Gusto mong malaman? Kung gusto mong malaman, gumaya ka sa lagaslas ng palaka. Ching Feng, kahit hindi ka sang-ayon sa akin, hindi mo naman kailangan akong hamakin. Hamakin ang isang palaka? Ang pag-amin mo ang pinakamalaking kahihiyan para sa akin. Palaka. Bakit nakakamao ka? Naalala mo ba nung naglukso-lukso ka sa palaruan? Wala akong oras magbalik tanaw ngayon. Umalis ka na dito. Paako mo ako binubulyawan? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Secretary Zhang, hindi mo alam, matapang pala itong lalaking to. Pinapunta pa niya dito ang general na manager. Ano, gusto makipagkita ng palakang to sa general na manager? Nakakatawa talaga. Wala akong oras at gana makipag-argumento. Umalis ka sa harap ko. Wala akong oras o gana makipagplastikan pa sa'yo. Umalis ka sa harap ko. Bibilang ako hanggang 3. Ay palaka. Hindi ko inakala. Makalipas ang 2 taon, ikaw na duwag at walang kwentang talunan. Pero ang lakas mo ng lumaban, nakapalagay ang loob mong manakot sa akin. Sinabi ko nang umalis ka rito, hahanapin ko yung general na manager ninyo. Eh di subukan mong pumasok, papatayin kita. Zhang, bilis. Patayin mo na tong gago, ako ang bahala. 2. Okay. Naghahanap ka ng gulo. Anong suggestyo? Manager Joe, halika po kayo. May naloloko rito. Istaas may walang manggulo sa 9 States Group. Manager Joe, siya po yun. Manager Joe, siya nga ang tinutukoy ko. Wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka na ngayon din. May sasalubungin akong VIP. Ayokong gumawa ng eksena. Manager Joe, wag mo siyang palalampasin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Swerte ka, palaka. Kung hindi dahil sa darating na mahalagang bisita, pinapahiran na sana kita ng katad. Lumabas ka na. Ako ang bisitang sinusubukan mong salubungin. Ha. Gusto mo ring maging VIP ng 9 States Group? Ha. Ang kakatawa mo. Tumingin ka nga sa sarili mo. Pagsisihan mo lahat ng sinabi mo ngayon.
Pagsisisi. Gusto kong makita kung paano ka. Bakit ako magsisisi? Dahil lang dito? Palaka. Sino ba ang tinatakot mo sa singsing na yan? Maniwala ka o hindi? Tumahimik ka. Manager Joe, bakit mo ako hinaharangan? Tumahimik ka. Joning ng 9 States Group, ito ang binata nating Panginoon. Si Joning ng 9 States Group ay bumabati sa binata. Manager Joe, ano po ang sinabi ninyo? Ang palakang ito pala ang binata ng 9 States Group. Ang lakas ng loob mo, pangahas mong ininsulto ang binata, gusto mo bang mamatay? Lumuhod ka at magmano sa binata. Binata, nagkamali po ako. Bulag ang aking paningin. Nasaktan ko kayo. Patawarin ninyo ako. Binata, kasalanan kong hindi na ituro ang tamang asal. Nasaktan ko kayo. Parusahan ninyo ako. Binata, nagkamali ba kayo? Ang nagbigay ng singsing ay hindi nagsabing ako ang binata. Imposible. Iyan, naglabas lang ng utos ang recognition group. Ang may-ari ng singsing na ito ang tunay na binata. Nagkamali siguro ang matandang lalaking iyon. Kalimutan muna ang parusa. Pag-usapan mamaya, nakahanda na ba ang dote para sa akin? Binata, samahan mo ako. Nakahanda na ang lahat para sa inyo. Sige, Paano naman ako? dito ka lang lumuhod. Yuyang, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ang nakaraang pagmamahalan. Paano magkakaroon ng relasyon ang palak at gansa? Hindi, nakalimutan ko. Ako'y dragon na ngayon, habang ikaw ay mas mababa pa sa tinalikuran na manok. Yuyang! Yuyang! Hindi mo pwedeng tawagan ng direkta si Yuyang. Nandito sila. Himet, nasa loob na ito. Lahat ng kayamanan na ipinag-utos ng boss na ihanda para sa'yo. Bawat isa ay maingat na pinili. Hayaan mong ipakilala ko. Oo. Ito ang kasuutang inihanda para sa'yo. Kamatayang gawa ng numero 1 taga-disenyo. Walang katulad ito. Maganda naman. Ginoo, basta't nagustuhan mo. Ang deep sea heart na to ay kauna-unahang kuwintas sa mundo. Di mabilang ang halaga ng mga brilyante pa lang. Ang Blue Phantom na gawa sa retaso nito ay naibenta sa halos $1 bilyong. Napakahalaga pala nito. Mr. Xiao, ang importante ay nasisiyahan kayo. Binata, medyo mababaw ang huling bagay na ito. Sana'y huwag ninyong ikagalit. Oh, Binibini, ang huling bagay na ito ay medyo garish. Sana'y hindi nyo magustuhan. Special na gintong card ng World Bank. Walang katumbas na halaga. walang limitasyon. Opo, binibini. Basta't may dala kayong gintong card. Kahit gaano karaming pera ang kailangan, maaari nyo itong makuha sa World Bank. Hindi garish, nagustuhan ko ito. Mabuti naman, hahanap po ako ng safe para sa inyo. Ilalagay ko dito ang mga regalo. Huwag kayong magabala. Plastic bag na lang ang gamitin. Walang makakakuha ng kahit ano sa akin. Plastic bag. Opo. Plastic bag na lang ang gamitin. Pareho lang naman yun. Walang pinagkaiba talaga. Karapat dapat kayong maging binibini. Makikita ang inyong klase. Hindi nyo pinapansin ang napakamahalagang bagay. Kukuha na po ako ng plastic bag. Binibini. Jiang Qingfeng, ang lakas ng loob mo. Pinaluhod ka na nga sa may pintuan. Sumuway ka pa. Manager Joe, pakiusap po. Bigyan niyo po ako ng minuto. 1 minuto lang po. Makipag-usap naman ako sa binibini. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Bakit ka ganyan? Lumabas muna kayo. Tingnan natin yung sasabihin niya. Si binibini na mismo, umalis na. Meron kang 1 minuto. Ano ang sasabihin mo? Yuyang, hindi mo ba ako gustong matulugan dati? Ngayon, pwede na kitang patulugin dito. Yuyang, hindi mo ba ako gustong matulugan dati? Ngayon, papayagan na kita. Hindi ka karapat-dapat. Yuyang, bakit mo ako sinasaktan? Hindi ka ba lubos na nagmahal sa akin noon? Naiintindihan ko na. Galit ka pa rin sa akin, 'di ba? Sige, suntukin mo ako. Basta gusto mo pa rin ako, gawin mo sa akin ang lahat. Basta umalis ka na. Napakababa mo. Ano ang nangyayari? Ang sama ng ugali nitong taong ito, isuggest kong tanggalin niyo siya. Opo, young master. Tatanggalin ko siya sa J9 States. Hindi, Yuyang. Huwag. Hindi mo maaaring gawin ito sa akin. Tumahimik ka. Huwag mong pasubalian ang young master. Karapat-dapat ka nito. Ha 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 ha. Mengzhu, narito ako para sunduin ka. Malaswang bata ka. Binalaan na kita. Kung maglakas loob kang makita muli ang binibini, babalatan kita ng buhay. Kahit na, tumulong ka na sa akin dati. Ayaw kong gumalaw. Ikaw na lang ang umalis? Huwag kang hahawak sa akin. Mabuti. Asa ka na lang sa akin. Di ka natatakot maputulan ng dila sa hangin. Kung naghahanap ka ng gulo, bibigyan kita. Sige, kunin natin buhay niya.
Ba't ang lakas ng loob mong magambang hamak sa amo naming babae? Sa susunod mong buhay, magdunong ka naman, huwag mong isiping makakasabay ka sa mga mayayaman. Umalis ka. Layas. Paano ka biglang naging magaling sa martial arts? Wala kang pakialam. Lumabas ka kung ayaw mong mamatay. Akala mo napakagaling mo sa kung fu. Kung ikukumpara sa akin, malayo ka pa. Kung magmamayabang ka, sagasaan mo muna suntok ko. Akala ko babawi ka na. Puro ka palang salita. Talunan ka pa rin. Ako si Liu Yang. Malinaw ang tama at mali sa akin. Kahapon tinulungan mo ako. Ngayon papaluin kita. Quits na tayo. Ngayon, babayaran mo na. Nagpapanggap. Ipapadala na kita kay Hades. Jianyi Wushuang. Jianyi Wushuang, immortal na espada. Anong sikreto mo? Siyam na espada ng Jantian. Tay, sinabi ko nang si Yuyang lang ang pakakasalan ko. Hindi ikaw ang masusunod, ipinadala ko na ang mga paanyaya. Ngayong gabi ang kasunduan, dapat kang magpakasal, gusto mo man o hindi. Tay, bakit pinipilit niyo ako? Para sa kinabukasan mo ito, ang ama ni Xie ang gobernador ng Katimugan. Ang lolo niya ay pari ng Templo ng Espada. Mas mabuti siya kaysa kay Li Yuyang. Tay, kahit anong sabihin niyo, hindi ko pakakasalan si Xi Zhao. Mahal ko si Li Yuyang. Oo nga pala, binigyan ko rin si Li Yuyang ng paanyaya. Mukhang sumuko na siya sa'yo. Tay, bakit niyo ginawa to? Bakit hindi ko magawa? Gusto kong sumuko si Li Yuyang at hinding-hindi ka na niya lalapitan. Long, dumating si Liu Yang para humiling ng kamay. Yuyang, Li Yuyang. Nakikita ko ang mukha ni Mengzhu kaya hindi kita pinatay. Ang lakas ng loob mong humarap sa kamatayan. Long, dumating ako para magpakasal, hindi para mamatay. Kung ipipilit mong patayin kita sa harap ni Mengzhu, yun ang magiging katapusan mo. Sige. wag. Tatay, kung papatayin mo si Li Yuyang, patayin mo na rin ako. Anak, hindi ka ba makapag-isip ng maayos? Bakit ito para sa isang magtitinda ng almusal? Tatay, hindi mo na uunawaan. Karapat-dapat si Yuyang. Para sa akin, siya ang pinakamabuting tao. Ikaw, walang hiya ka. Gusto mo bang magalit ako? Yuyang, umalis ka na. Galit na ang tatay ko. Ayokong masaktan ka. Mengzhu, huwag kang mag-alala. Hindi na ako ang dating ako. Walang makakasakit sa iyo ngayon. Paslit ka. Ang lakas ng loob mo. Akala mo kayang hadlangan ng bala. Sa totoo lang, Long, ginagawa ko ito dahil kay Mengzhu, kaya maayos akong nakikipag-usap. Kung hindi, wala nang makakapigil. oh, anong klaseng kasanayan ito? Hindi mahalaga iyon. Ang importante, maalis ko na si Mengzhu ngayon. Zhao Lengfeng, Huwag tumawag. Nakadapa na si Zhao Lengfeng sa sahig, kaya nga nakapasok ako. binabanta mo ako? Hindi banta yun. Sana ipayagan mong pakasalan ko si Mengzhu. Sa huli, ikaw ang ama niya. Naghihintay din si Mengzhu ng basbas mo. Li Yuyang, salamat sa pag-unawa mo. Engkantada ko. Siyempre, naiintindihan kita. Tama na. Asawa na kita. Gusto mo ng basbas ko? Di ba? Tama na. Huwag mong sabihing nakakahiya ka. Kung may kakayahan ka, magbigay ka ng 1 million na dote. Basta mababayaran mo ang 1 million na dote, ipapakasal ko si Mengzhu sa'yo. Tatay, hindi mo ba ikinahihiya si Yuyang? Alam mo ang kalagayan ng pamilya niya. Paano siya makakabayad ng 1 million? Ni piso, wala ka para sa dote. Paano mo mapapakasalan ang anak ko? Na i-transfer na ang pera sa account mo. Yuyang, paano ka nagkaroon ng ganito kalaking pera? Tangang babae, huwag kang magpaloko sa kanya. Kahit gaano pa kawalang bahid ang pamilya niya, ni 1 milyon na dote, kahit 10,000 piso pa ang ibigay niya, kailangan niyang magbenta ng dugo. Tay, hindi siya makakapagsinungaling sa akin. Long, tingnan mo lang ang cellphone mo. Sige, ipapaalam ko na ngayon. Ang pagpapasikat ay mauuwi sa kapahamakan. 1 milyong piso talaga ang inilipat mo sa account ko. Yuyang, hindi ka talaga nagsinungaling. Mayaman ka talaga.
O bubuhayin kitang may kaginhawahan. Di na kita pahihintulutang magtinda ng almusal. 1 milyon lang para mabuhay ng maayos ang anak ko? Hindi ko papayagang pakasal sa'yo ang anak ko. Tay, nangako ka sa akin na susunod tayo. Kung gusto mo pakasalan ang anak ko, kulang ang perang ito. Long, magkano ang dote para kay Mengju? 10 milyon. Hindi bababa sa 10 milyong piso. 10 milyong piso na ang nailipat sa account mo. Akala mo talaga matalino ka. Long, ngayon, pwede na kitang iuwi. Wala ang 10 milyon. Kung kaya mo, maglabas ka ng 100 milyon. 1 bilyon. 1 bilyong piso ang nailipat na sa account mo. Paano yun posible? Paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? Hindi yun importante. Ang mahalaga, gaano kalaki ang gusto mo, sabihin mo lang. Hindi nauubos ang pera ko. Sino ka ba? Isa lang akong ordinaryong lalaki na gustong pakasalan ng anak mo. Tagal. Ngayon pwede na kitang ilayo. Tay, akala mo dati mahirap si Yuyang, pera na pala siya ngayon. Pumayag ka na sa kasal namin? Ano? Kahit may pera siya? Hindi makakapantay ang pera sa kapangyarihan at impluensya. Si Xie ang anak ng gobernador sa Timog. Ang pamilya Xie ang hari rito. Hindi mo kaya pantayan ang pamilya Xie kahit sa pera. Puro ka naman at may sense. Sir, bakit ka nandito? Ngayon ang aking kasunduan kasama si Mengju, dala ko ang yaman. Hindi ko inakalang may makakasalubong akong walang utak na gago. Kasalanan ko lahat. Hindi ko naayos ang basurang ito. Palalayasin ko na lang siya. Tay, bakit mo ginawa ito? Tinanggap mo na ang dote ni Yuyang. Tumigil ka sa kalokohan. Patay gutom ka. Ang dote. Isang hampas lupang to. Palalayasin ko na lang yan. Nagbigay si Yuyang ng 1 bilyong yuan. Mengju, kahit nagmumura ka ng walang sense, dapat tayong maging mas makatuwiran. 1 bilyon, wala. Kawawang bata ito. Hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Na-i-transfer na ni Yuyang ang dote sa account ng tatay ko? Opo, sir. Opo, 1 bilyong yuan talaga ang inilipat nito sa account ko. Pero huwag kayong mag-alala. Isasauli ko agad ang pera sa kanya. 1 bilyong yuan lang naman. Hindi ako nagbabadya ng kalokohan. Ito ang 1 bilyon. Tinanggap mo ito. May iba pa akong handog na regalo. Yaman ng pamilyang Xie. 10 mini villa. Limitadong edisyon na Lamborghini. At ang pinakamahalaga, hindi matatansyang halaga. Asul na multo. Asul na multo. Hindi ba ito ang tirang piraso ng pusod ng dagat? Ito pala. Nabalitaan ko nung nakaraan, ang walang katumbas na hiyas na ito ay binili sa isang auction sa California. Binili ito ng pamilyang Xi. Tama ka. Special kung binayaran ito. Salamat. Oo. Masyado kang mabait. Napaka-maasikaso mo. Kumpara sa ilang walang utang na loob na gunggong, mas mabuti pa. Masyado silang masaya sa tira-tirang piraso. Tugan, anong kalokohan yan? Hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Basura lang ito. Huwag nang magalit ang pamilya nyo sa ganitong babae. Ang taong ito, hindi pa nakakita ng mamahaling regalo sa buhay niya. Normal lang na hindi niya alam. Ikaw talaga, Ginoong Xie. Tito Jiang, sobra naman ang papuri nyo. Ngayon, upang suriin ang Blue Phantom, isinama ko ang Pangulo ng High Jewelry Association, si Ginoong Feng. Jiang. Ginoong Feng, kilalang kilala kayong alahero sa buong mundo. Hindi ko inakalang makakasama kayo. Karangalan po ang pagdating niyo. Oy, G. Jiang, walang anuman. Karangalan kong makita ang Blue Phantom.
Karapat-dapat itong tawaging pinakatanyag na kwintas sa mundo. Sa disenyo, gawa o mga materyales na ginamit. Walang kapintasan. Ginoong Shi, magaling ang mata ninyo. Walang anuman yon. Basta't magustuhan, ni Mengju, okay lang gumastos. Mengju, halika, isuot ko sa'yo. Teka, Pinapahalagahan kita, di ba? Pinapanatag kita rito para lumawak ang pananaw mo. Di mo alam ang tama sa mali. 3. ang regalo para kay Mengju, hindi sapat yung basura mong dala. Ang Deep Sea Heart lang ang ibibigay kong may klaseng regalo. Anong masasabi mo, pusod ng karagatan? Ang pusod ng karagatan ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Kahit ang asul na multo ay piraso lamang ng pusod ng karagatan. Master Feng, huwag kang palabuin ng batang ito. Siguro kinuha niya. Pinaniyan. Sinasabi mong peke ang pusod ng karagatan? Master Feng, sino sa mundo ang gagamit ng sirasirang plastic para sa walang halong kayamanan? Tama si Shi. Peke lang siguro dala ng batang to. Si Master Bao ay dalubhasa sa mga alahas. Makikilala niya kung tunay o hindi. Xie, lalaman niya ang katotohanan. Master Feng, pakiusap. Teka, batang hamak, natatakot ka na? Kung takot ka, umalis ka na. Wala sa bokabularyo ko ang takot. Bakit hindi mo papatingnan kay Master Feng? Walang problema. Pero aking-akin ito. Hindi ko basta ipapatingin ng walang dahilan. Anong gusto mo? Simple lang, kung tunay ang pusod ng karagatan. Luluhod ka at magmamano sa akin. Gago, anong sinabi mo? Ano, natatakot ka na? Kung takot ka, umalis ka. Sige, pangako sa'yo. Pero, makinig ka. Ang tapang mo sa akin ngayon. Pagbalik ni Feng, papatayin kita. Maghanda kang lumuhod at manikluhod sa akin. Ito. Nakakalungkot naman. Master Feng, anong ibig mong sabihin? Totoo ba o hindi? Hindi mo makukuha ang totoong bagay sa plastic. Umiiling si Master Feng. Ang sinasabi mong Deep Sea Heart ay peke. Sinong nagsabi sa'yo na peke ang Deep Sea Heart? Hindi peke yan. Bakit ka umiling kanina? Anong ibig mong sabihin? Sabi ko nakakalungkot talaga. Kasi sa buhay ko, hindi ko kayang gumawa ng alahas na hihigit pa sa Deep Sea Heart. Hindi. Paano napunta sa isang talunan ang Deep Sea Heart? Sasapantahin ko ang buhay ko na tunay ang Deep Sea Heart. Posible. Si Liu Yang ay isang mahirap na nagtitinda ng almusal. Paano niya magagawa siya ang may-ari ng tunay na Deep Sea Heart? Peki lang yan sigurado. Ginoong Fang, nagkakamali kayo. Shit. At pwede mo akong laitin ng estilo mo. Pero hindi mali ang pagtaya ko. Sabihin mo nga, bakit kayang-kaya nitong puta na ilabas ang tunay na Deep Sea Heart? Isa itong kayamanang hindi ko kayang bilhin. Wala akong paki. Hindi pa ako nagkakamali sa pagkilala ng alahas. She, kung ayaw mong maniwala, magpatingin ka sa ibang eksperto. Kapag nagkamali ako, bubunutin ko ang mga mata ko. Lolo, tandaan mo, ikaw ang tinanggap kong appraiser. Hindi ako nagsisinungaling sa mga alahas. Kapag nagsinungaling ako, imposible yon. Pare, maraming salamat. May utang na loob ako sa'yo. Lolo, ano pang utang sa akin? Sa paningin ko, sa buong buhay ko, ang makakita ng kagaya ng Deep Sea Heart ay isang malaking biyaya. Ang mahal masyado nito. Gaano man ito kahalaga, karapat-dapat ka. Yu Yang, salamat. Lumuhod ka at magmano sa akin. Putangin na, bakit mo ako pinapaluhod?
Bakit? Dahil natalo ka. Gago ka. Hindi ko kaya to. Li Yuyang, bitawan mo si Xie. Hindi ko kaya to. Long, sa mundong ito, wala akong hindi kayang bayaran. Lumabas ka. Bata ka. Maghintay ka lang. Gagutahin ko ang pamilya mo. Chi, paslit, malaking gulo ang pinasok mo. Tatay, anak, Sino ang nanakit sa'yo? tatay, si Li Yuyang ang gago. Nakipagtalo ka pa. Dapat mong gibayin siya para sa akin. Walang dapat makatakas sa kanilang pamilya. Sige, buti na lang nadaanan kita para tingnan ang kalagayan mo. Kung hindi, malaki ang nawala sa'yo. Kayong dalawa. Gobernador, sabihin mo sa akin. Kunan mo agad si Kapitan Liu para imbestigahan ang pamilya ni Li Yuyang. Nanakit ng anak ko. Papanagutin ko ang buong angkan niya. Opo, Gobernador. Malaswang anak, sa tingin mo ba ay hindi pa sapat ang gulong dala mo sa pamilyang Jiang? Lumabas ka na ngayon din? Ako'y handang tanggapin ang paghihiganti ng pamilyang Xie. Ngunit hindi ko pahihintulutang magpakasal si Mengzhu sa iba. Tanggapin mo? Ano ang dapat bayaran? Huwag mong isiping kahanga-hanga ang pagkakaroon ng 1 bilyong yuan. Ang ama ni Xie ang gobernador ng Timugang Hangganan. Ang lolo niya ay isang sakim sa perang amo. Mas madaling wasakin ka ng pamilyang Xie kaysa pumatay ng langgam. Kahit ano pang pinanggalingan ng pamilyang Xie, hindi nila mapaghiwalay kami ni Mengzhu. Lalo na si Li Yuyang. Tay ka. Ang lakas ng loob mong magsalita. Bakit hindi ka mismo dumalaw? Kung hindi ako dumarating at hinayaang apihin mo ang anak ko, kahit 10 lakas ng loob ang ibigay mo, hindi ko siya aapihin. Siya ang may kasalanan. Pinagsalita ba kita? Paumanhin. Jiang Hailong, tandaan mo ito. Ano ba ang iyong... Ang hari ng lungsod. Hai ay walang kabuluhan sa paningin ko. Isang tae. Kung hindi nagkagusto ang anak ko sa iyong anak na babae, wala kang karapatang kausapin ako ng nakaluhod. Kanina lang, sinaktan mo ang anak ko. Tama. Hoy, naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ka ng away? Depende kung kaya mo. Ang kapal mo. Paano ka nakapagsasalita sa akin ng ganyan? Sige, posasan niyo siya. Teka, Walang modo. Natatakot ka na. Lumuhod ka ngayon din. Magmano ka. 300 ulo. Umapang ka sa ilalim ko. hindi kita natatakot. Hahaha. Hindi ko lang maintindihan. Bilang pulis, hindi ba't dapat ipagtanggol mo ang batas? Bakit kayo nanghuhuli ng basta-basta? Hahaha. Batas at disiplina. Hoy, talaga bang hindi mo maintindihan dito sa lipunan ang mas malakas ang kamao at mas makapangyarihan ang siyang batas? Karapat dapat kang mamatay sa paglapastangan sa gobernador. Naiintindihan ko na. Salamat sa pagtuturo. Walang anuman, pero huli na ang lahat. Bitawan nyo. Ikaw, ulto ka ba? Tingnan natin kung kaninong kamao ang mas malakas. Ngayon tingnan natin kung kaninong kamao ang mas malaki. Palayan niyo ako at sagutin ang tanong ko. Kaninong kamao ang mas malaki? Sa inyo, kaninong kamao ang mas malaki? Binuhay kita para makapanood. May saysay pa ang mundo habang nandito ako. Ngayon mo pa gustong pagtularan ang lakas ng kamao. Ngayon, aalisin ko siya. Sino ang maglakas loob na pigilan ako? Sige, hahaha. Ikaw ang pinakamagaling at pinakamatapang na binata na nakilala ko. Nakakaawa. Anong nakakaawa? Ngunit nakakalungkot na napakakap mo. Hahaha. Kilala mo ba itong taong ito? Kung aabutin niyo ang nanay ko, papatayin ko ang buong angkan niyo. Hahaha. Nasa sa inyo kung magpapakatalino kayo o hindi. Hahaha. Nakadepende ito kung magpapakamakatuwiran ka.
Sumuko ka na agad. Tumahimik ka. Huhulihin ang nanay mo sa pagtatanggol sa kriminal. Hindi mo ito pwedeng gawin. Inaabuso mo ang pribadong kapangyarihan. Jiang Hailong, kontrolin mo ang anak mong babae at huwag mong idala ang kapahamakan sa angkan ninyo. Kahit ikaw ang punong babae. Tumigil ka. Mingzhu, hintayin mo ako. Hindi ko hahayaang pakasalan ka ng ganid na to. Wala kang pag-asa. Hawakan niyo siya. Batugan, ang yabang-yabang mo, di ba? Pagpasok mo sa ahensya ng batas, ipapabalatan ka namin ng buhay. Tara na. Ano ang gusto niyo sa anak ko? Huwag kang magtanong sa hindi mo dapat pag-usapan. Huwag mamatay sa kakatusok ng ilong mo. Hindi ba kayo mga opisyal ng batas? Paano kayo nakapagsasalita ng ganyan? Anong kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan? Paano mo nagawang manakit ng tao? Ikaw ang may kasalanan lahat. Nagtatrabaho pa ako kahit day off ko. Karapat-dapat ka dyan. Titingnan ko kung sinong may lakas ng loob. Tatay! Manugang, ang bigat ng dinanas mo. Tatay, ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Matandang linta, tingnan mo ang suot mong pananamit at hawak mong sirang espada. Akala mo ba'y nanonood ka ng pelikula? Umalis ka na, huwag kang maghanap ng kamatayan. Kung magpapakabastos na ako sa'yo. Oh, anong gusto mo? Nakikita mo ba ang baril sa kamay ko? Kapag ginawa ko ang daliri ko, isang bala lang ang katapusan mo. Subukan mong galawin. Matanda, naghahanap ka ng gulo. Ang kamay ko, tao ka ba o multo? Kamay pa lang yan. Kung uulitin mo sa 3 segundo, leeg mo ang kapalit. Tatay, may nangyaring aksidente kay Yuyang. Sige na, sagipin mo siya. Alam ko ang nangyari sa kanya. Huwag kang mabahala. Ako ang lilingap sa kanya. Tigil, anong ginagawa mo? Nagaling ako sa Jianshan Hall. Palabasin niyo ang direktor ninyo. Ako ay nasa atas ng Sword Immortal Hall. Palabasin mo ang inyong direktor. Galing ka sa Sword Immortal Palace? Pupunta na ako agad? Hoy batang hamak, ang lakas mo ng loob. Nakikipag-agawan sa anak ng gobernador sa babae. Tapos hinampas mo pa ako. Pagkatapos, babaliin kita. Wala kang kakayahan. At sigurado ako, hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong... Ipapakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Maalala ko ang hakbang na ito. Anak, sino ba ang tinatakot mo? Alam ko. Pero nandyan ka na ba para gawin? Kung gagawin mo nga ngayon, kasabwat ang nanay mo. Alam mo naman ang kapalit nito kahit hindi ko sabihin. Tapos ka na. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Huwag mong kalimutan na nasa akin pa si nanay. Talagang hindi ko maintindihan. Kayong mga tao sa trabaho, bakit kayo ganun ka sa hall? Bakit ang lupit ninyo? Tigil mo yung kalokohan mo. Bakit wala kang kapangyarihan o impluwensya? Kung may kakayahan ka sana, matutulungan ka namin. Maging aso ka na lang at manatili sa lugar mo. Putang ina, sinong minumura mo? Maniniwala ka man o hindi, papatayin kita ngayon din. Sabi ko. Sabi ko maganda ang memorya ng lalaking ito. Nakapalagayang gawin yan sa tanggapan ng batas. Wala ka ng takas. Wala na ring takas ang nanay mo. Tulong. May nananakit. Huwag kayong gagalaw. Kung ayaw mong mamatay sa loob ng tanggapan, mas mabuting ibaba mo ang baril. Papatayin kita ngayon din. Tulong. May tumutulong ba? Sabi ko, pananagutan ko ang ginawa ko. Tingnan natin sinong maglakas loob. Alam kong sino ang may lakas ng loob. Direktor, bakit ka nandito? Tumahimik ka. Ibaba niyo ang mga baril? Ayaw mo na ba sa trabahong ito?
Direktor, huwag mo siyang pakawalan. Nagkasala ito sa gobernador. Paulit-ulit akong inatake. Hindi siya dapat patawarin. Sinarhan ka lang. May tutol ka pa ba? Ikaw mismo nagsabing sinaktan mo? Nararapat siyang mamatay. Ginoong Lee, ito ang police badge na ipinadala ng amo namin. Sinabi niyang sa oras ng pangangailangan, malaki ang maitutulong niya. Ang iyong ama ay... Ang matandang iniligtas mo noon, ipinasabi niyang pumunta ka agad sa Huating Hotel. Nag-aanyaya ang pamilya Shai ng engagement. Ipakakasal si Miss Mengju kay Xi Zhao. Sige, pupunta na ako ngayon. Maghanda ka ng 2 bag. Ano ang gagawin mo diyan? Bigyan natin ang pamilya Xi ng espesyal na regalo. Lolo, naimbestigahan na ba ninyo? Sino ang may kapal na mag-agaw sa nobya? Nahanap ko na ang lahat. Anak ito ni Xie Changhe na sinasabing Sword Fairy. Abusado sa kapangyarihan at gumagawa ng masasamang bagay. May ganitong salbahe pala sa Sword Immortal Hall. Kung totoong inapi ni Xie Wushuang si Songer, gibain ko siyang parang basahan. Long, binabati kita sa pagkakaibigan mo. Isang mabuting manugang. Si Xie ay may mataas na uri, may maliwanag na kinabukasan. Ha ha ha, tama ka. Tara, uminom pa tayo ng ilang baso. Sige. Uy, tingnan mo. Lalabas na ang nobya at nobyo. Bakit may hawak na lubid si Xie? Nasaan ang nobya? Xie, bakit mag-isa ka? Nasaan si Mengju? Ang babae. Xie, anong ibig mong sabihin yan? Kung may mga mata ka, dapat mong makita ang ginagawa ko. Xie, asawa mo si Mengju. Hindi mo siya dapat tratuhin ng ganito. Pakawalan mo siya. Bitawan mo siya. Ulirang matanda. Nauunawaan ko ng lubos. Kanina pang araw dahil sa kanya, naibaba ako ni Liu Yang na gago. Papagtataguan ko siya ng leksyon. Kaninang araw, dahil sa kanya, naapi ako ng tarantadong si Liu Yang. Hindi ba't karapat dapat siyang pagsabihan? Xie, tapos na ang mga nangyaring iyon. Ngayon ang kasal ninyo ni Mengda. Hindi ka ba nahihiyang pagtawanan? Oo. Muntik ko nang makalimutan. Malaking araw ko ngayon. Xie, ano ang balak mong gawin? Sambahin ang langit at lupa. Paumanin. Marumi ito at hindi ko karapat-dapat. Magagawa ko lamang. Pangalawa, pagmamano sa magulang. Maaari ka nang lumapit. Wakas na ang Angkanjiang. Xi Zhao, Anuman ang mangyari. asawa mo si Mengju. Nakikiusap ako, patawarin mo siya. Nakasalalay kung karapat-dapat siya. Maghalikan kayo. Mali, nakalimutan ko. Ako ang anak ng gobernador. Utang ina mo, puwerte mong mapangasawa ako. Sa palagay mo ba'y dapat pa siyang lumuhod sa akin? Dapat ba? Hindi po, kung magpapatuloy ito, mamamatay si Mengju. Nakikiusap ako, pakawalan niyo ang anak ko. Magluluhod para dito.
Gagapang ako ng nakaluhod. Mukhang may sasabihin ang aking nobya. Suntukin mo siya. Huwag kang luluhod para sa kanya. Karangalan niyang lumuhod sa akin. Tumigil ka. Puta. Sasaklolohan ako ni Yuyang. Baka patay na siya. Pakawalan niyo ang prinsesa. Dudurugin kita hanggang maging abo. Bitawan mo si Mengzu. Dudurugin ko maging abo ang mga buto mo. Mengzu. Ayop ka. Pakawalan mo ang Mengzu. Ayaw mo pang bumitaw. Papatayin kita. Patay na ang aso mo. Gusto mo ring mamatay? Ang ahas kang mag-utos sa makalangit na Panginoon. Bakit naman hindi? Ikaw ang susunod. Mga magagaling na mandirigma. May tao. Ipinakikilala ko. Mga mandirigmang Black Wolf ito. Bawat isa sa kanila kayang labanan ang 100. Sino ba tong lalaking to? Pinapagulo niya si Shishao. Barilin mo na, Yuyang. Lumakas ka na. Mengzu, huwag kang mag-alala. Iuwi na kita. Hindi ako mapipigil ng mga basurang to. Mengzu, huwag mag-alala. Ihahatid kita. Mga walang kwenta. Anong paraan ang ginamit mo? Hindi mo karapat-dapat malaman. Huwag kang gagalaw. Sasakalin ko siya agad. Bitawan si Mengzu sa loob ng 3 segundo. Lumuhod ka o sasakalin ko siya. Huwag kang lalapit o papatayin ko siya. Sasakalin ko siya. Pangalawa, huwag gumalaw. Kung uulitin mo pa, 1. bawasan ng 2 puntos. Pangalawa. Walang anino. Mengzu, Yuyang, magbibiyahe na tayo pa uwi. Yuyang, Walang problema. Wala nang mang-aapi sa'yo sa hinaharap. Uy, ang galing mo. Teka. Magdadala ako ng tao para gapasin kayo. Buhay ka pa pala. Uy, Suot mo ang salaming panangga sa puso. Kaya pala hindi ka patay. Dahil buhay ka pa. Bibigyan kita ng panibagong espada. di mo ako kayang patayin. Hindi mo ako mapapatay. Walang hiya ka. Paano mo nagawa yon? Gago ka? Ang lakas ng loob mo? Mukhang may sariling mundo ang mga tao mula sa punong tanggapan. Lahat sila ay pambihira at makapangyarihan. Sabi nga, ang ama ng tauhan sa punong tanggapan. Mukhang totoo nga. Tatay, sagipin mo ako. Tatay, anak. Hintayin mo ako? Sasagipin ka agad ni tatay. Paano ka nakaligtas sa mga autoridad? Papupuntahin kita sa hari ng impyerno. Malalaman mo. Huwag mong isiping ang pagsagip sa nanay mo ay wala na akong paraan sa'yo. Payo ko, pakawalan mo na ang anak ko. Paano kung hindi? Papatayin ka agad ng mga gwardiya. Gagawin nila. Gusto kong malaman ang kakayahan ng mga alipores mo. Anong kaya mong gawin? Ugot ng espada. Yun lang ang alam mo. Laban hanggang kamatayan. Gagalit ang mundo.
No, ang 4 na panahon ay nagbabago. Nag-iiba ang langit at lupa. Hoy, bitawan mo si Shi ngayon din. Mabuti pa'y lumuhod ka at humingi ng awa. Kung hindi, kahit nasa innate realm ka na, di mo mapipigilan ng 4 na sabay na atake. Aray, ang dami mong kalokohan. Umalis ka kung ayaw mong lumaban. 4 na simbolo ng Diyos na ginto. 3 tiyan kunwasa. Sino ka ba na may ganitong malakas na espada? Ako na ang hari ng impyerno pagkatapos kitang patayin. Ikaw naman ang susunod. Huwag kang magpakapilyo. Ang ama ko'y pari ng Sword Immortal Hall. Kung papatayin mo ako, hinding-hindi ka patatawarin ng Sword Immortal Hall. Kayo ni Shishi Zhao ay karapat-dapat maging ama't anak. Tatay-tatayan kapag natalo na. Ang galing mo talaga dito. Wala itong saysay. Kayo ni Shishi Zhao ay karapat-dapat maging ama't anak. Kung di mo ko kayang talunin, tawagin mo akong tatay. Ang galing mo talaga dito. Walang saysay yan. Nais mong patayin ang mga taong may kinalaman sa'yo? Mamamatay ang buong angkan ng Jiang. Wag mo siyang patayin. Di ko kayang saktan ang aking ama. Huwag kang mag-alala, Mengzhu. Para sa'yo, di ko isasangkot ang angkan ng Jiang. Jiang, kayo pala'y makapangyarihan. Habang ang angkan Xie ang namamahala sa Jiangnan habang may kapangyarihan. Anong magagawa mo laban sa akin? Ha ha ha, ikaw. Lahat ng salot sa angkan si Jianlin, pangahas mong gawin ito. Bakit hindi? Nagbanta sa pamilya ko. Walang pinakamababang hangganan. Ngayon, dahil sa mga salita mo, papatayin ko ang buong angkan mo. Ang lakas ng loob mo. Pangahas mo. Banta mo sa akin, anak. Batugan. Naghahanap ka ng kamatayan. Ulilita. Naghahanap ka ng kamatayan. Sino ka? Si Xie Changhe, pangunahing alay ng bulwagang espada ng Diyos. Dinaya mo ang mga inapo ko. Karapat-dapat kang mamatay. Hindi ko inasahang nasa likas na kaharian ka sa murang edad at nakakapagsagawa ng mga mahiwagang salamangka. Kaya mo akong hadlangan. Kawawa ka naman. Anong kawawa? Kawawa ka talaga. Pinangahasang agawin ng nobya ng apo ko. Wala kang ibang patutunguhan kundi kamatayan. Papatayin kita mamaya. Ang apo ko ang unang nag-aagaw ng nobya. Akala mo makikipagmatuwiranan ako sa'yo. Inapi mo ang apo ko. Kahit anong dahilan mo, karapat-dapat kang mamatay. Puta, kahit gaano ka pa kagaling, wala ka sa lolo ko. Mapaniil ka. Huwag kang magmalaki. Papatayin kita. Ano ang silbi ng kapangyarihan mo kung mapanil ka? May lolo akong makapangyarihan. May katulad ka bang lolo? Mamamatay ka rin balang araw. Wala kang pagkakataon. Pumunta ka sa impyerno, binata. Huwag mong patayin si Yuyang. Huwag mong patayin si Yuyao. Lumabas ka na rito. Dahil asawa ka ng aking apo, hindi kita papatayin. Pakiusa, huwag mong saktan si Yuyao. Huwag mo akong alalahanin. Pakiusap. Tumakas ka na, huwag mo akong intindihin. Ito ang handog mo sa bulwagang espada ng Diyos. Hahaha, Xiao Tao. Sa harap ng lolo ko, walang makakatakas. Shishi Zhao, pakiusap palayain mo si Yuyao. Pakiusap, palayain mo si Yuyang. Magiging ako kahit ano. Pangako ko kahit ano. Sige, nabalitaan kong dating kampiyon ka sa pagsayaw. Kaya sumayaw ka sa harap ng lahat. Palalayain kita. Sumayaw ka. Sige, sumayaw ka. Sandali. Ganito ba ang sinabi kong pagsayaw? Ubarin mo lahat ng damit mo sa kakasumayaw. 70 anibersaryo. Oo, gagawin ko. Papatayin ka agad ni Lolo si putang inang Li Yuyang. Hindi. Ayaw ko. Sasagipin kita.
Kung para mabuhay, anong klaseng lalaki ako? Mamamatay ako. Xian Wuji. Sayaw ng espada na may kidlat at apoy. Espesyal na tabak na walang kalangitan at lupa. Hindi ko inakalang kayang ipatalikod ako ng likas na kaharian. Subalit, maganda ang iyong tabak. Maaari itong maging banta sa akin. Buwisit. Pagkakataon. Puta. Oh, Ginoong Lee, ito ang impormasyong ipinasa ng aming Panginoon. Makatutulong daw ito sa mahalagang sandali. Isang beses lang gamiting basurang anting-anting. Titingnan kung paano mo hadlangan ang susunod na saksak. hindi ko inakalang ikaw ang iyong asawa. Matandang yan. Gusto mong malaman kung paano kita tatalunin. Susunod na galaw. Xie Shijiao. Tinanong mo kung may kakayahan ako na lolo ng kalangitan? Idilat mo ang mga mata mo, masdan mong mabuti. Mga ina po ni Lee, hiniram ni Lee, Yuyang ang tabak. Tabak ng ninuno, dumating ka. Si Lee Yuyang na apo ng pamilyang Lee humiram ng espada sa ninuno. Ito ang pamamaraan ng isang diyosang mandirigma. Paano mo magagawa? Matandang salbahe, huwag kang mabahala dyan. Kung kaya mo, subukang kunin ang espada ko. Kahit anong paraan ang gamitin mo, sa ahing lubos na kaganapan, kaya kong wasakin kahit isang katulad mo, ngunit baguhan ka pa lamang. Oh. Lahat ng armas ay sumusunod sa akin. Ito ang pinakamalakas na buhay. Bigyan mo ako ng espada? Hinay lang. Huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin ito. Gusto mong makipagmatwiran. Di ba? Kaya kong makipagmatwiran. Ang daan. Hindi nga, kaninong daan ang tunay? Ang daan. Ngayon makikita mo ang aking daan. Hihiram ng espada ang langit. 10,000 espada ang puputol sa kalangitan. Diyos, pagpapahiram mo ng espada, 1,000 espada ang bumiyak sa langit. Wala kang pinagkaiba. Kahit nasa iyo ang banal na sandata, wala itong saysay. Siya ang pari ng templo ng pagsamba sa espada. Ganito pala siya matatalo. Sino ba talaga siya? Huwag kang mag-alala. Ayos na ako. Mas maayos pakiramdam ko ngayon. Pagkatapos kong ayusin itong maliliit na bagay, ihahatid na kita pa uwi. Sabi ng matandang halimaw, papatayin kita. Hindi mo ako maaaring patayin. Ako ang anak ng mga tindahang ito. Kung papatayin mo ako, hindi ka nila pababayaan. Kahit ang Diyos ay darating, patayin ninyo ang matandang ito. Magbago anyo, dumating na ang 4 na tagabantay. Hahaha, dumating na ang 4 na tagabantay ng templo ng espada. Wala nang pag-asa. Hahaha, dumating na ang 4 na tagapagtanggol ng banal na templo ng espadang Diyos. Wala ka ng pag-asa. Sinabi ko, kahit sino ang dumating ngayon mamamatay ka. Kung ganoon din kalito ang mga kasama nila, papatayin ko silang lahat. Ang lakas ng loob mong magsalita. Ang palasyo ng banal na espadero ang naghahari sa mundo. Bukod sa makalangit na kapangyarihan ng aming ninuno, malaki rin ang naiambag ng 4 na tagapagtanggol. Kahit may banal na sandata ka man, hindi mo sila mapapantayan. Wala nang pag-asa ang batang ito. Nangangahas siyang guluhin ang mga tao ng ipinali ang palasyo. Napakalakas niya. Mas makapangyarihan pa ba siya sa 4 na tagapagtanggol? Tama. Bilisan mo, umalis na tayo. Hindi natin kayang kontrahin ang makapangyarihang nasa paligid. Oo, bata. Tumakbo ka ng parang aso. Baka sakaling mabuhay ka pang ilang araw.
Kung hindi, pira-pirasuhin ka naming buhay. Matandang lalaki, paano ka nangangahas manakot sa akin ngayon? Nangangahas ka na pira-pirasuhin. Kung mamatay ka man, ang pamilya mo at ang buong Angkanjang ay sasamahan ka. Tingnan mo kung hindi ko gagawin. Huwag. Ganito lang. Huwag mo akong patayin. Kahit ang emperador ay hindi makakapagligtas sa'yo. Panatilihing buhay. Hindi ba't ikaw ang nagligtas sa akin dati? Iba na ang sitwasyon ngayon. Nilabag mo ang aking templo ng espadang Diyos. Ipapatupad ko ang batas ng walang kinikilingan. Ito ang huling pagsubok ng ninuno para sa'yo. Umaasa akong magbibigay ka ng kasagutan. Ha, binatang Panginoon. Noong panahong iyon, ang templo ng espadang Diyos. Ngayon, kahit ang mga Diyos ay di ka maililigtas. Hindi ganoon ang totoo. Mga Panginoon, hindi ninyo ito kasalanan. Labis na ang pamilyang Xie, Xiaoyu, napilitan lang siyang gawin iyon. Puta, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Gusto mong maging demonyo, templo ng espadang Diyos? Tulad ng nasaksihan ninyong lahat kanina, ang batang ito ay nagtangka ng pagpatay sa harap ninyo. Hindi ninyo siya pwedeng palayain. Sa palagay mo, paano dapat siyang parusahan? Putulin siya ng pira-piraso. Durugin ang mga buto niya hanggang maging abo. Napakalalim pala ng galit mo. Wala kang kabuluhang sinasabi. Huwag mong maling intindihin. Wala akong personal na galit sa kanya. Ginagawa ko ito para sa templo ng espadang Diyos. Hayagan niyang hinamak ang aking templo. Kung hindi ko siya parurusahan ng husto, baka mawalan ng respeto ang aking templo. Katarantaduhan. Buwisit. Kaalakuan sus Mariusep. Sinabi ko na ang katotohanan, kung hindi kayo naniniwala, tanungin ninyo ang aking mga anak at apo. Opo, kagalang-galang. Ang inyong kamahalan. Kung ayaw ninyong maniwala sa akin, maghanap tayo ng testigo sa mga bisita. Siya ba ang batang ito na nagsimula ng gulo? O siya ang batang pasimuno ng kaguluhan? Dapat sana ay kasalan ni Si Xiao ang okasyon ngayon, hindi lang ninakaw ang nobya. Nagpakamatay pa ng tao. Mukhang siya nga ang may sala. Matalino ang kaliwa tagapagtanggol. May kasalanan ang batang ito. Nararapat siyang mamatay. Nagkasala si Yian. Nagkasala si Yian. Nagkasala si Yian. Kaya wala nang pag-uusapan pa. Bakit niyo pinapiringan ang katotohanan? Prinsesa Yiming. Tigilan na. Ganito talaga ang takbo ng buhay. Wala nang pagdududa. Kung gano'n na nga, hahawiin ng espada ang langit at lupa. Ihingi ng patnubay si Liu Hang sa kanyang guro. Inahamon ni Liu Yang ang kanyang nakatatanda. Ano? Naghahanap ka ng kamatayan. Ano sa palagay mo? Kahanga-hanga ka, natatangi. Kung ganon, ano pang hinihintay mo? Kaliwang tagapagtanggol na si Chunyang. Kanang tagapagtanggol na si Jining. Ang dating na tagapagtanggol ay si Chu Xuanter. Ang tagapagtanggol sa likuran ay si Ling Xiao. Patin nirog at sa binata. Panginoon, ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Lumuhod ka sa binata. Imposible ito. Natingnan ko na ang lalaking ito. Isang ordinaryong tao lang siya. Ang lakas ng loob mo. Paanong nag-aalanganin kayo sa pagkatao ng binata? Kung hindi pinagpala ng ninuno ang buhay mo, bangkay ka na sana ngayon. Hindi ka lumuluhod sa binata ng templo ng mga Diyos sundalo? Gusto mo bang maging kaaway ko? Patin nyo ang binata. Pagkilala sa binata. Nagkakamali ka ba? Paano ako magiging binata ninyo? Ginoo, naalala mo ba ang matandang iniligtas mo? Siya ang iyong lolo. Bakit ngayon niyo lang? Bakit?
Patawarin ninyo ako. Hindi namin inihayag ang aming pagkatao kanina dahil nais ng ninuno na subukan ang iyong pagkatao. Subok sa iyong pagkatao. Opo, nakapasa ka sa pagsubok. Mula ngayon, ikaw ang mamumuno sa templo ng espadang walang kamatayan at igagalang ka ng buong mundo. Gusto ko lang maglibot dito sa katandaan. Hindi ko inasahang pupurihin ninyo ako. Rurok, ha ha ha. Wala kang kapangyarihan o impluensya, walang pinagmulang angkan, ano ang silbi ng pagsisikap mo kung magsumikap ka man habang buhay? Hindi mo kaya, milyon ang halaga ng alahas ng anak ko. Bakit mo siya pakakasalan? Bakit? Sumang-ayon ka? Kung may pera man siya, maitutumbas ba ng pera ang kapangyarihan? Si Xie ay anak ng gobernador. Sa timog, angkan ng Jie ang siyang hari. Kahit mayaman siya, hindi maipapantay sa angkan Jie. Kung ikumpara kay Xiao, ako ang hamak. Mas mababa pa ako sa langgam. Kung ikukumpara sa binata, ako'y hamak na tao. Hindi ako katumbas ng isang langgam. Tatay, bakit ka lumuhod? Bumangon ka agad. Mengju, hayaan mong lumuhod ang tatay. Bulag ang tatay mo. Wala akong katumbas sa'yo. Ngayon ay oras na upang ihatid ka sa... Binata, Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang tanging kaibahan mo sa mapang-api na si Huang Wuyi ay mas masama ang iyong mga gawa. Kung hindi ka mamamatay, mas maraming tao ang maaapi mo. Umangon ka. Binata, naghihintay ang ninuno sa iyo. Binibini, puntahan mo siya. Sige. Marami akong sasabihin kay Lolo. Ito ang istilong espada ng dakilang matanda. Makapaglakbay ng 800 milya sa isang hininga, makatutulong ito sa paglibot mo sa mundo. Ito ang sining ng espada na minana pa sa ating ninuno. Sa isang hinga kayang lumipad ng 800 milya upang gabayan ka sa paglalakbay. Salamat! Sa iyo na ito. May isa sa loob. Sundin ang utos ng binata. binibini. Hindi mo na kailangan magsalita. At wala rin akong sasabihin sa'yo. Ginagawa ko ito alang-alang kay Mengju. Hindi kita ilalagay sa kahihiyan. Sige, dadalhin kita sa kagubatan. Nagustuhan ko lahat. Naiintindihan ko. Bakit? Wala lang. Nandito ka pala, Yao Mengju. Salamat, Lolo. Bakit mo ako pinasasalamatan? Nararapat sa iyo ang parangal matapos ang pagsubok. At may utang na loob ako sa iyo sa mga nagdaang taon. Lolo, tama na yan. Lumapit ka. Tingnan mo mula sa kinatatayuan ko. Opo, ang bansang Fusang ang tinutukoy mo. Oo. Nais ni Lolo na tulungan mo ako sa Japan. Ano yon? Pagpatay ng tao. Gusto ni Lolo na tulungan mo ako sa bansa sa isla. Ano po yon? Pagpatay. Pagpatay? Sino ang papatayin ko? May gustong magparumi sa dagat na ito. Nalaman ko ang utak sa likod nito, ang leader ng Sky Burial Society ng Shinto Shrine. Puntahan mo't kunin ang ulo. Sasamahan ko kayong ikasal ni Mengju. Ha ha ha. Opo, Lolo. Lumuhod. Ha 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 ha. May huhusga ba sa atin balang araw? Lahat ng mga has humimod sa paa natin magpuwesto.
ay itataboy ko. Karapat-dapat mamatay ang mga tangang yon. Mangahas magparatang sa atin, wawasakin ni Amaterasu ang kinabukasan ng Fuso. Katawa-tawa. Sa ginagawa kong ito, magkakaroon ng kinabukasan ng Fuso. Tama ka, Presidente. Talagang mga tanga ang mga yon. Pero ako, patuloy na sumasangayon ang mga nagdadaan. Tiancheng, paano ang kinabukasan? Mangahas kaya silang pumatay sa akin. Mga aso lang sila. Bakit hindi? Ayon sa naunang mensahe, ang palasyo ng pagsamba sa bituin ay may bagong tagapagmana. Nalaman mo na ba ang kanyang pagkakakilanlan? Hindi pa, kakailanganin ng konting panahon. Bilisan mo. Delikadong banta ang mga tindahang ito sa Tianzhou Society. Kailangan kong malaman kung sino ang magmamay-ari ng mga tindahang ito. Pinakamabuting patayin mo ulit siya. Ayon kay Weijia, pag nalaman natin kung sino siya, ako na ang bahala. Huwag mo nang pakialaman. Ako na ang gagawa. Sino ka? Di mo ba sinabi kanina na... Ikaw, spade, ikaw, spade, isang tik-tik ka pala. Lahat sila patungo sa impyerno? Una, nagsisinungaling ka. Oo. Bumabala ako sa'yo. Sumusunod kami sa partido. Legal na samahan ang Fuso. Tara na. Huwag kang mag-alala. Nanunumpa ako ngayon. Sige na. Kahit walang ebidensya sa mga pangyayaring ito, sa ulo natin may paraan pa ang amo para makakita ng bakas. Nanunumpa ako rito. Ngayon. Mamatay ka na. Magkikita tayo sa impyerno. Wala nang lalaban para sa'yo. Ako, hindi mo ako pwedeng patayin. Kung mamatay ako, hindi ka makakapasok sa club na ito? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako natatakot. Ako, basta mamatay ako. Mga master na nagtatago sa langit. Kung takot ka na, nanggugulo ka pa rin. Alam ko, lumuhod ka't aminin mong nagkamali ka. Pwede kitang palayain kung maganda ang mood ko. Gago ka. Maglakas loob kang saktan ako. Hindi ka ba natatakot mamatay? Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Kung ganon. Dahil... Hindi ka aalis. Nakikiusap ako, pakawalan mo na ako. Maglalabas ng ban ang Tiandao. Pwede kitang bigyan ng pera. Malaking halaga. Nakikiusap ako. Nang dumungis ka sa lugar na ito. Ako'y matagal nang. Lolo, napatay ko na ang masamang tao. Magaling ang ginawa mo, pero dapat kang laging maging maingat. May malakas pang lalaki sa angkan ng Takeda. Bansang bakal na palad na maaring magdulot ng panganib sa'yo. Ikaw ang unang nakalampas sa Blood Shadow kill ko. Sino ba ang may lakas ng loob na patayin ako? Ang dating pangulo ng samahang Tianzhou. Tumahimik ka, Lolo. Ikaw pala ang nabuhay matapos ang ulat. Bakit ang bilis ng iyong espada? Ang pinakamabilis na patalim ay ang ika-6. Tianli Wuhen, walang bakas. Ika-6 na patalim. Tianli na walang bakas. Bakit ang bilis ng iyong espada? Mas mabilis. Longhuo Jianxian. Ika-6 na espada. Tianli na walang bakas. Sino ka? Dragonfire Sword Immortal. Lolo, pasensya na. Binasagan kita ng tawag. Anong nangyari sa'yo? Yung ninja ng Igawa na sinabi mo, inatake ako. Pero napatay ko na siya. Ikaw ang mabuting apong lalaki ko. Hinihintay ka ni Lolo na bumalik at mamahala. Nakasal din ako sa'yo. Hindi, ako ang dapat naging asawa mo. Pangarap ko to palagi. Ako rin, pero
Pero ano? May sasakupin kang gintong tindahan. Wala kang oras para sa akin. Gino, inanyayahan ka ng ninuno na sumama. Gino, tinatawag kayo ni Lolo. Alam ko, pupunta na ako. Hintayin mo ako sa bahay. Madali lang to. Yuyang, talagang di ka uwi. Ang templo ng Espaday. Huwag kang mag-alala. Uuwi talaga ako. Oh. Lolo, Punta na ako diyan. Nangako ako sa'yo. Napakakasalan kayo ni Mengju. Bakit kayo kumuha ng lisensya ng patago? Hindi man lang sinabi sa akin? Lolo, payapang buhay lang ang gusto namin ni Mengju, kaya hindi namin sinabi. Ha. May sariling pananaw ang kabataan. Di kita pipilitin. Salamat sa pag-unawa. Huwag ka munang magpasalamat. 1 oras mula ngayon. Ikaw na ang magiging pinuno ng immortal na templo ng espada. Huwag mong balewalain to. Lolo, iba ang nasa isip ko tungkol dito? Ibang plano? Anong plano? Sabihin mo. Pasensya na. Nabigo na naman kita. Ayokang magmana ng pwesto sa immortal na templo ng espada. Pasensya na, baka mabigo lang ako sa'yo. Ayoko pumalit sa pwesto ng Sword Immortal Hall? Bakit? Pinamumunuan ng Sword Immortal Hall ang mundo. Pangarap yan ng maraming tao. Wala akong utang sa'yo. Gusto kitang bayaran. Lolo, salamat sa kabutihan mo. Pero wala akong ambisyon. Hindi ako interesado. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Magtinda ng almusal sa kariton. Anak. Niloloko mo ba ako? Lolo, hindi ako nagbibiro sa'yo. Ang buhay ko nitong mga nakaraan, para bang panaginip. Gusto ko lang mamuhay sa sariling paraan. Hindi ka ba napapahiya? Siyempre hindi. Iba na ang pagtitinda ngayon kesa dati. Wala akong magawa noon. Pero ngayon may pera na ako. May panggastos na ako sa buhay. Tama ka. Nasa iyo na ang buhay na gusto mo. Ang gusto ko para sa'yo baka hindi mo rin gusto. Kung ganon, sige lang. Kung may kailangan ka, puntahan mo lang ako. Sige Lolo, hindi na ako mahihiya. Mahal, uwi na ako. Nagtagumpay tayo. Nasaan si nanay? Hindi mo pa alam sino ba talaga si nanay. Pinagaling siya ni Lolo. Nagtapos ng high school ngayon. Ayos yan. O saka pala may sasabihin ako. Tumanggi na ako. Ayoko maging may-ari ng sapaterya. Ano ang gagawin mo? Magtitinda ng almusal sa kariton. Boss Meng, maganda ang panahon ngayon. Mamasyal tayo sa tanghali. Bibilhan kita ng Ferrari para sa biyahe. Sige. Naku, may Ferrari ang tindero ng almusal. Ihanda nyo ang pera. Kailangan nating magbayad ng pangasiwa. Bakit may nagbubuwis pa ng proteksyon? Oo. Pinabagsak na ng tatay ko ang Snow Wolf Gang. Wala nang dapat gangsters sa Haicheng. Dapat kayong magbayad ng pangasiwa. Hindi nyo ba ako naririnig? Magbayad kayo. Kanino kayo sumasamba? Galing ako sa Black Wolf Gang. Kayo si Huang Mao. Tigilan ng kalokasan at magbayad na. Paano kung hindi ako magbayad? Ay, naghahanap ka ng gulo. Kuya Huang Mao, may darating na. Wala kang respeto sa Black Wolf Gang. Wasit, papatayin ko to. Ikaw na naman. Kalokohan. Bakit di ka lumuhod sa dating kaklase ko? Nagtiis ako sa'yo ng ilang taon. Nagkamali ako, di ka luluhod. Tol, alam kong mali ako. Ipatawad mo na ako. Mambubulas ng mabait. Dapat kang mapunta sa impyerno.